Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, ako po si Pastor Daryl Mahinay ng CRC Queens Row, Bacoor Daughter Church. Samahan niyo po ako sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw po nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong pag-ibig at panibagong kalakasan na aming mararanasan sa piling ninyo. Kami po ay lumalapit at humingi po ng inyong gabay. Dalangin namin na sa aming pagbasa ngayong umaga ay lubos naming maunawaan ng iyong salita at nawa ito po ay tumimo at magbigay ng kalakasan sa aming spiritual na pangangatawan, at minsan pa we acknowledge your presence and we bring back all the highest praise. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po ay babasa sa Book of Deuteronomy chapter 30 verses 7 to 10. Ito po ay babasahin ko sa New Living Translation at ito po ang nakasaad. Verse 7, The Lord your God will inflict all these curses on your enemies and those who hate and persecute you. Verse 8, Then you will again obey the Lord and keep all His commands that I am giving you today. Verse 9, The Lord your God will then make you successful in everything you do. He will give you many children and numerous livestock, and He will cause your fields to produce abundant harvests, for the Lord will again delight in being good to you as He was to your ancestors. And verse 10, The Lord your God will delight in you if you obey His voice and keep the commands and decrees written in this book of instruction, and if you turn to the Lord your God with all your heart and soul. May God bless the reading of His words. Praise God. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Blessings upon Repentant Israel. Dito po nakita natin na ang obedience po ay malaking bagay para po makamtan ng mga taga-Israelita ang ipinangakong kasaganahan ng ating Diyos Ama. Ngunit ito po ay hindi naman tahasang ibinigay sa kanila, bagkus ito po ay may kaukulan na pagsunod. Ayan. At gusto ko pong ibigay din yung tatlong bagay na nakita ko dito. First, God is a just God. Napakaliwanag po na when we obey the Lord, we will receive blessings. However, when we disobey Him, we will receive curse. Pangalawa po, God is a God of chances. Dito po nakita natin bagamat ang mga taga-Israelita ay nagkulang ng kanilang pagsunod sa ating Diyos, pero siya pa rin ay gumawa ng kaparaanan para po ma-reverse itong kanilang kasalanan or kanilang kakulangan, nang sa ganon ay patuloy yung pagdaloy ng pagpapala sa bansang Israel. At pangatlo po, dito ini-highlight din ng Lord that when we return to God, it must be sincere, not just outwardly but with all your heart and soul. Yan po yung sinabi doon sa last verse na binasa natin. Kailangan kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran, pag tayo ay gusto natin bumalik sa Panginoon, kailangan sincere tayo at totoo sa ating desisyon. Sabi po dito sa 1 John 1:9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our all unrighteousness. Kaya tayong paputiin ng ating Panginoon anumang dumi ng ating kasalanan. Kaya niya tayong paputiin na parang nebe. Lumapit lang tayo sa Kanya sincerely with all our heart and soul. Tayo ay Kanyang tatanggapin. Of course, pagpapalain pa rin. Ang Kanyang pangako ay hindi nagbabago. Because yan ay plano niya. Kapag tayo ay susunod, tayo ay may pagpapalang makakamtan. Praise God. At tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you that we were reminded about our forgiving God, our faithful God, our God of many chances. Tunay nga, Panginoon, na bagamat kami ay nagkakasala, maraming beses nasasaktan ka namin, but then you are just and faithful to forgive us from all our unrighteousness. Napakadakila mo, Panginoon. Maraming salamat. At Panginoon, turuan mo kami na magkaroon ng repentant heart, magkaroon kami ng humility, Panginoon, na lumapit at humingi ng iyong kapatawaran. At Lord, turuan mo rin ang bawat isa na ipaalaala mo sa
sa amin, Panginoon, na we are still work in progress, Panginoon. Hindi kami magiging perfect sa pagsunod namin sa iyo. May mga times talaga na kami po ay may mga kahinaan, but ang importante, Panginoon, kami ay tumatayo at umaabot sa iyong kamay, Panginoon, at still trying to finish the race na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat. Alam namin na kami po ay nasa iyong proseso pa. Time will come, kami po ay magiging perfect na ang aming magiging pagsunod sa iyo. Ngunit nandito kami, Panginoon, sa mundo. Ang importante lang ay magkaroon kami ng repentant heart at ma-recognize namin ang aming mga kamalian. Dahil sa kamalian, Panginoon, doon kami natututo, at higit sa lahat, sa aming mga kamalian, doon mo kami pinagpapala. Tulad ng ginawa mo sa bansang Israel, Panginoon. Bagamat sila ay nagkulang ng pagsunod sa iyo, but still, gumawa ka ng kaparaanan. You still find ways, Panginoon, na ma-reverse ang kanilang mga kahinaan and turn it into a blessings, Panginoon. Ganon din sa aming mga buhay. Bagamat kami ay may mga kahinaan, but you will use this as and turn this into a blessings. Maraming salamat. Turuan mo kami na sumunod at patuloy na hanapin ang iyong will sa buhay namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, ako po si Pastor Daryl Mahinay ng CRC Queens Row, Bacoor Daughter Church. Magsama-sama po tayo ulit bukas, same time, 5:30 in the morning, dito po sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. God bless everyone.